No, ang magnesium at saan ito ginagamit? Kamusta, mga mahilig sa inhinyerya? Naisip mo na ba kung ano ang pinakamagaan na metal na gamit sa estruktura? Yung metal na tumutulong sa mas tipid na eroplano, epesyenteng sasakyan, at pati sa paggana ng katawan mo? Ang tinutukoy ko ay ang magnesio, isang simpleng elemento na may kamanghamanghang kasaysayan at natatanging katangian. Sa likod ng lasong yon na nasusunog na may nakakasilaw na puting liwanag sa mga eksperimento sa kimika, may mundo ng agham, inobasyon, at mga hamon sa inhinyeriya. Pero bago ang lahat, ano ang magnesyo? Sa madaling salita, ang magnesio na may simbolong chemical na magnesyo ay isang alkaline earth metal na nasa ika-12 na posisyon sa periodic table. Mahalaga ito para sa buhay sa mundo, pangunahing bahagi ng kloropila ng mga halaman at napakahalaga para sa daan-daang biochemical reactions sa katawan ng tao. Sa engineering, kilala ito bilang magaan at matibay na alloy. Gayunpaman, ang pagkuha ng purong magnesio at pag-unawa sa mga gamit nito ay umabot ng maraming siglo ng pagtuklas at teknolohikal na pagpipino. Pero, paano nga ba natuklasan ang magnesio? Nagsimula ang kwento nito bago pa man mahiwalay ang purong metal. Noong 1755, ang doktor at kimikong Scots na si Joseph Black ay kinilala ang magnesyo bilang isang natatanging elemento habang pinag-aaralan niya ang isang puting substansya na natagpuan sa Magnesia, isang rehiyon sa Thessaly sa sinaunang dakilang Gresya. Dito rin nagmula ang pangalang magnesyo. Ang substansyang ito ay ang oksido ng magnesyo na kilala rin bilang magnesia. Ngunit noong 1808 lamang unang naihiwalay ang metalikong magnesyo. Ang nagawa ito ay ang kilalang kimikong Ingles na si Sir Humphrey Davy. Gumamit siya ng revolusyonaryong proseso ng electrolysis. Nakakabuo pa lamang nila upang ihiwalay ang sodyo at potasyo. Sa isang halo ng magnesia at oksido ng merkuryo, ang resulta ay isang amalgama ng magnesyo at merkuryo. Dinistila ni Davy ang merkuryo at nakuha niya ang unang mga piraso ng metal. Purong magnesyo. Ano ang nagtatakda dito sa kimika at pisikal? Para maintindihan kung bakit napaka-versatile ng magnesyo, kailangan nating tingnan ang mga pangunahing katangian nito. Pisikal, ang purong magnesyo ay isang solidong metal sa temperatura ng paligid na may makinang na kulay pilak na sa kasamaang palad, nagiging mapusyaw abong kulay kapag na-expose sa hangin dahil sa pagbuo ng oksido. Ito ay kilalang magaan, kung saan ang densidad nito ay 1,738 gramo lamang bawat sentimetro kubiko sa 20 degrees Celsius. Dahil dito, ito ang pinakamagaan na structural na metal na commercially available na may halos 2/3 ng densidad ng aluminyo at 1/4 ng densidad ng bakal. Medyo mababa ang pagkatunaw nito para sa isang metal. 250 degrees Celsius at ang punto ng pagkulo ay 1,070 degrees Celsius. Isa itong mahusay na konduktor ng init at kuryente, bagaman hindi kasing epektibo ng tanso o aluminyo. Ductile din ito, kung saan maaari itong gawing mga kawad, at malleable kung saan maaari itong gawing manipis na mga sheet, lalo na kapag pinainit. Sa chemical, ang magnesyo ay lubhang reaktibo, bagaman mas mababa kaysa sa mga alkali metal tulad ng sodyo. Isa itong malakas na reducing agent, matindi ang reaksyon sa mga asido at naglalabas ng hydrogen gas. Pinakakapansin-pansin ang reaksyon nito sa oksiheno. Kapag pinainit, nasusunog ito sa hangin na may maliwanag at nakakasilaw na puting liwanag na bumubuo ng magnesium oxide ayon sa formula sa screen. At ang katangiang ito ang dahilan kung bakit mahalaga ito sa mga paputok, signal flare at nung araw sa mga flash ng camera. Reaktibo rin ito sa tubig pero mabagal kapag malamig. Kapag mainit na singaw ng tubig ang ginamit, mas mabilis ang reaksyon at nagbubunga ng magnesium hydroxide at hydrogen. Gayunpaman, ang manipis na patong ng oksido sa ibabaw nito ay bahagyang nagpoprotekta laban sa kalawang kaya bumabagal ang mga susunod na reaksyon. Ang magnesyo ay hindi puro sa kalikasan kundi laging kasama ng ibang mineral. Saan ba ito matatagpuan at paano kinukuha? Ang magnesyo ang ika-8 pinakamaraming elemento sa crust ng mundo at ika-3 pinakamarami sa natutunaw sa tubig dagat. Pangunahing pinagkukunan ng ekonomiya nito ang mineral na deposito. Ang pinakamahahalagang mineral ay ang dolomita o dobleng karbonato ng calcium at magnesyo, magnesita o karbonato ng magnesyo, karnalita o dobleng klorido ng potasa at magnesyo na may tubig,
Meron din tayong brusita na isang hidroksido ng magnesyo at olivina at serpentina na mga silikato ng magnesyo. Ang pinakamalalaking reserba at produksyon ng magnesyo ay mula sa mga minahan sa Tsina na namamayani sa pandaigdigang merkado. Kabilang sa iba pang mga producer ang Russia, Israel na kumukuha mula sa tubig ng Dead Sea, Kazakhstan at, sa mas maliit na sukat, ang Brazil, pangunahin mula sa magnesita at brine, at sa huli, ang Australia. Ang tubig dagat ay naglalaman ng humigit kumulang 1.3 kilo ng magnesyo kada metriko tonelada at ito ay isang halos walang katapusang pinagkukunan. Ang pagkuha ng purong metal ay nangangailangan ng malaking enerhiya at kadalasang ginagawa sa dalawang pangunahing proseso sa industriya. Ang una ay ang proseso ng electrolysis ng tinunaw na magnesium chloride. Ito ang pangunahing paraan sa labas ng Tsina. Ang magnesium chloride na galing sa mga brine tulad ng Dead Sea o sa pagproseso ng magnesite gamit ang hydrochloric acid ay pinapatuyo at tinutunaw. Pagkatapos, ito ay isinasailalim sa hydrolysis sa mga cell. Sa humigit kumulang 700 degsi isang kuryente ang naghihiwalay sa tinunaw na magnesium chloride. Kung saan, sa cathode, negatibong electrode, ang mga magnesium ion ay tumatanggap ng mga electron at bumubuo ng likidong metallic magnesium. Sa anode, positibong electrode, ang mga chloride ion ay nawawalan ng mga electron at bumubuo ng chlorine gas. Ang likidong metallic magnesium ay umaakyat sa ibabaw ng paliguan at kinokolekta, habang ang nabuong chlorine ay kadalasang nire-recycle. Ang isa pa ay ang thermal na proseso na tinatawag na pidyon o silikotermiko. Ang prosesong ito na malawakang ginagamit sa Tsina ay gumagamit ng calcined dolomite o calcined magnesite bilang pangunahing hilaw na material. Ang magnesium oxide ay hinahalo sa isang reducing agent, kadalasan ay ferrosilicon, at ito ay ginagawa bilang briquette. Ang mga briquette ay pinapainit sa ilalim ng matinding vacuum sa loob ng mga retorta na gawa sa refractory na bakal sa humigit kumulang 1,200 degsi. At ang silicon ang nagre-reduce sa magnesium oxide. Ang magnesium ay nagiging singaw, umaakyat at nagko-condense bilang mga kristal sa isang pampalamig sa loob ng retorta sa ilalim ng inert na atmosfera. Ang proseso ay hindi gaanong epesyente sa enerhiya kumpara sa electrolysis sa maraming konteksto, ngunit malawak itong ginamit sa Tsina dahil sa lokal na pagkakaroon ng coke at ferrosilicon. At ano ang mga aplikasyon ng magnesium sa inhinyeriya? Dito talaga namamayani ang magnesium sa literal at figuratibong paraan. Ang kakaibang kombinasyon nito ng gaan, partikular na lakas, magandang machinability at kakayahang magpalabas ng init ay ginagawa itong hindi mapapalitan sa iba't ibang larangan. Ang pinakakilala marahil ay ang paggamit nito sa magagaan na alloys, mga alloy tulad ng aluminum zinc 71 at aluminum zinc o AM60. Ang aluminum manganese ay nag-aalok ng napakagandang rasyon ng lakas sa bigat. Ginagamit ito sa industriya ng aerospace, sa mga bahagi ng eroplano at rocket, kung saan bawat kilo na natitipid sa isang eroplano ay nagdudulot ng malaking pagtitipid sa gasolina sa industriya ng sasakyan. Ginagamit ito sa mga manibela, kolum ng manibela, suporta ng seatbelt, hood, at lalo pang dumarami sa maliliit na structural na bahagi ng mga dekuryenteng sasakyan. Para mabawi ang bigat ng baterya, nababawasan ang kabuuang bigat ng sasakyan, kaya gumaganda ang energy efficiency at performance. Sa electronics, ginagamit ito sa mga balot ng laptop, camera, portable na kagamitan, hard disk at smartphone, kung saan mahalaga ang tibay at pag-dissipate ng init. Ginagamit din ito sa mga kagamitang pang-industriya tulad ng mga bahagi para sa makinang panahi, portable na kagamitan at mga kagamitan sa paggalaw ng materyales. Ang iba pang mga kawili-wiling gamit ay sa proseso ng CROL para sa Titan, kung saan ang metalikong magnesyo ang mahalagang reducing agent sa paggawa ng metalikong titan mula sa titanium tetrachloride sa cathodic protection bilang sacrificial anode. Ginagamit ito sa mga magnesyo block o haluang metal na nakakabit sa estruktura ng bakal, gaya ng katawan ng barko, underground na tangke, at nakalubog na tubo. Dahil mas reaktibo ito kaysa bakal, ang magnesyo ang kinakalawang, kusang nagsasakripisyo ng sarili para maprotektahan ang bakal laban sa kalawang. Ginagamit din ito sa metalurhiya ng bakal at asero bilang aditibong magnesyo. Sa paggawa ng nodular na cast iron, binabago nito ang laminar na graphite sa mga bilog na nodule na nagbibigay sa cast iron ng mas mataas na tibay at ductility. Ginagamit din ito bilang desoxidizer at desulfurizer sa mga asero.
Tulad ng nabanggit natin, ginagamit din ito sa pyrotechnics at mga signal flare. Ang matinding puting liwanag na nalilikha kapag nasusunog ang magnesyo ay ginagawa itong mahalaga sa mga paputok, military flare at emergency flare. At hindi rin natin pwedeng kalimutan ang paggamit sa kemika at parmasyutika. Ang mga compound ng magnesiyo tulad ng oksido, hidroksido, karbonato, sulpato at klorido ng magnesiyo ay may napakaraming gamit gaya ng antacid, laxative, nutritional supplement, flame retardant, additive sa semento, pataba, paggamot ng tubig at maging sa paggawa ng papel. Ang magnesyo mula pagkakatuklas sa magnesya hanggang gamit sa modernong eroplano at dekuryenteng sasakyan. Isa itong elemento na nagpapakita ng tulay sa pagitan ng fundamental na kemika at inobasyon sa inhinyeriya. Isang magaan na metal na mahalaga sa pagbuo ng makabagong mundo at paghahanap ng mas magaan at epesyenteng solusyon sa mga hamon ng hinaharap. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification. Kung interesado ka sa aming nilalaman, maaari kang maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy sa paggawa ng content at maalala ka namin sa aming mga video. Kung gusto mong malaman pa ang mga inirerekomendang kurso, iscan lang ang QR code o i-click ang link sa video description para magkaroon ka ng access sa mga oportunidad na magpapahusay sa iyong kasanayan at magdadala ng pagbabago sa iyong karera. Alam mo ba ang versatility ng magnesyo? I-comment mo sa ibaba dahil gusto kong malaman. Sa gilid, may dalawang interesting na video na dapat mong panoorin para madagdagan ang kaalaman at kuryosidad mo. Kung gusto mo kaming suportahan, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell, at isaalang-alang maging miyembro ng channel. Mga mahilig sa inhinyeriya, yakap at magkita tayo sa susunod na video.